Habang nasa malalim na koma ang asawa, palihim na nagdial sa telepono ang babae dala ang plano niyang ibenta ang bahay. Ngunit hindi niya inakala, alam na ng matandang ina ang lahat. Init ng tag-araw sa Pilipinas, ang matinding sikat ng araw ay pumapasok sa lumakong bintana. Ang init ay dumadaloy sa bawat sulok, sa aking mga daliri at paa, nagpapamanhid sa akin. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Isang masamang pakiramdam ang bumabalot sa aking matanda ng puso. Sa aking mga bangungot, nakikita ko ang aking nag-isang anak, si Marco, na may maputlang mukha, pawis na pawis, at nakadilat ang mata habang sumisigaw ng ubod ng lakas, "Inay, tulungan mo ako." Nagising ako sa gitna ng gabi, mabilis ang tibok ng aking dibdib na parang sasabog. Kinailangan kong sumandal sa kama ng matagal bago ako maglakas loob na ipikit ang aking mga mata. Dapat ay sanay na ako na si Marco ay nasa Maynila, bumibisita lang minsan-minsan sa isang taon, at tumatawag lang para mag-check up. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kutob ng isang ina ay sumisigaw na may masamang nangyayari. Halos 20 taon na akong nabubuhay ng mag-isa mula nang pumanaw ang aking asawa dahil sa aksidente sa trabaho. Ang hirap at pagdurusa ay kaya kong tiisin, ngunit ang mawalan ng asawa sa edad na lampas 50 ay isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Buti na lang, mayroon akong si Marco, isang mabait at mapagmahal na anak. Matino siyang mag-aaral, nakapasok sa kolehiyo, at pagkatapos ay nanirahan sa Maynila para magsimula ng bagong buhay. Hindi ko siya kailanman sinisisi sa bihirang pagbisita niya, dahil naintindihan ko kung gaano kaabala at kahirap ang buhay sa malaking lungsod. Ngunit mula nang ikasal siya kay Maria, mas lalo kong naramdaman na lumalaki ang distansya sa pagitan namin. Si Maria ay madaldal at sa una niyang pagbisita, nagbigay siya sa akin ng iba't ibang regalo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon tuwing tinitingnan niya ako, na parang sinusuri at tinatantya ang lahat. Alam kong ayaw niya akong maging malapit, at dahil sa paggalang sa kanyang asawa, hindi ako masyadong dinadala ni Marco sa kanilang bahay. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob, ang nais ko lang ay magkaroon siya ng tahimik na buhay. Ang kanyang kaligayahan ay aking kaligayahan. Ngunit pagkatapos ng huling bagong taon, mas humina ang boses ni Marco sa telepono, mas maikli ang aming usapan, at ilang beses na si Maria ang sumagot at sinasabing abala siya. Noong umagang iyon, nagwawalis ako sa bakuran habang nakatingala sa langit. Ang makakapal na kulay abo na ulap ay dumating ng maramihan, at ang malakas na hangin ay tinatangay ang mga tuyong dahon, hudyat ng isang malaking bagyo. Muling kumirot ang aking puso nang maalala ko ang aking bangungot noong nakaraang gabi. Si Manuel, ang aming malapit na kapitbahay, ay dumaan, tumigil at nagtanong, "Teresa, mukhang may problema ka." Bumuntong hininga ako, mabigat ang aking puso, nag-aalala ako para kay Marco. Sa nakalipas na mga araw, parang may masamang mangyayari. Siguro pupunta ako sa lungsod para tingnan siya. Tumango si Manuel, "Sa tingin ko dapat kang pumunta. Matagal ka nang hindi nakapunta doon." Bihira magkamali ang kutob ng isang ina. Pakinggan ang kanyang payo, nagpa siya akong mag-empeke. Hindi ako nag-abiso kay Marco o Maria, ituring na lang na isang sorpresa ang pagbisita ko. Para malaman ko ang kalagayan ng aking anak at para maiwasan ang linyang, "Inay, pagod ka na, magpahinga ka na lang sa bahay," mula kay Maria. Naglagay ako sa aking bag ng ilang simpleng damit, kaunting prutas at gulay mula sa probinsya, ilang manok na bantam, isang bote ng wild honey, at mga sariwang gulay mula sa hardin. Sa edad na 78, malakas pa rin ako, matigas ang tuhod at kamay, ngunit kailangan kong maging maingat sa mahabang biyahe. Ang bus ay umuuga sa bawat kurbada, nakaupo ako malapit sa bintana, pinagmamasdan ang tanawin mula sa malawak na bukid na unti-unting nagiging matataas na gusali. Ang aking puso ay sabik at kinakabahan, nagdarasal na makarating ng mabilis sa pupuntahan. Malapit na sa tanghali, ang bus ay tumigil sa terminal. Sumakay ako ng taxi papunta sa bahay ng aking anak. Kakaiba, nang pindutin ko ang doorbell, walang lumabas. Tinawagan ko si Marco, ngunit hindi siya makontak. Tinawagan ko si Maria, tumunog ang telepono, ngunit walang sumasagot. Nakatayo sa harap ng tahimik na pinto sa gitna ng mainit na tanghali, isang malamig na pakiramdam ang tumakbo sa aking likod. Habang nag-aalala ako, nakilala ako ng isang kapitbahay at nagmamadali siyang lumapit, bumulong, "Ikaw ang ina ni Marco, di ba?" Nasa emergency room siya. Nakita ko si Maria na nagmamadaling umalis kaninang umaga. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong umuuga ang aking mga tuhod.
Hindi na ako nagtanong pa at nagmadali akong sumakay ng taxi papunta sa ospital. Sa aking isipan, isa lang ang naiisip ko, anak, narito na ako. Nang makarating ako sa emergency room, ang nakita ko ay nakakabigla. Si Marco ay nakahiga sa kama, maputla ang mukha, nakapikit ang mga mata, mahina ang paghinga, at napapalibutan siya ng mga Y-lines at mga aparato. Isang doktor ang nakatayo sa tabi niya, sinusuri ang mga numero. Sumugod ako, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng aking anak, at umiiyak na tinawag, Marco, anak, nandito si inay. Anong nangyari sa'yo? Tumingin sa akin si Air Tuazon, ang kanyang boses ay malungkot, kayo po ba ang ina ng pasyente? Nagkaroon siya ng malubhang stroke, dinala siya dito kaninang umaga, nasa kritikal na kondisyon. Nang marinig ko ito, halos bumagsak ako. Ngunit ang mas masakit ay nang tingnan ko si Maria sa labas ng kwarto, nakaupo at nag-cellphone, may walang emosyong mukha, paminsan-minsan ay nakakunot ang noo na parang nagbibilang ng pera, walang bakas ng pagkabalisa o pag-aalala tulad ko. Lumabas ako at tinanong siya, bakit hindi mo ako tinawagan? Bakit hindi mo ako sinabihan ng ganito? Tumingala si Maria, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata, matanda na po kayo, inay, dadagdag lang po kayo sa problema. Isa pa, hindi ko pa alam kung anong mangyayari, wala namang magagawa kung tawagin ko kayo. Natahimik ako. Nasa pagitan ng buhay at kamatayan ang aking anak habang ang aking manugang ay nagsasabi ng ganoong mga salita. Isang galit na hindi ko kailanman naramdaman ang bumangon sa aking dibdib. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili dahil alam kong ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang iligtas ang aking anak. Bumalik ako at tiningnan si Marco, ang aking mga nanginginig na kamay ay hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, sinasabi sa aking sarili, hindi ko hahayaan na iwanan kanila, Marco. Sa sandaling iyon, malinaw kong nakita ang isang bagay, mula nang maging bahagi siya ng pamilya, hindi ako kailanman itinuring na kapamilya ni Maria. At marahil para sa kanya, maging si Marco ay isa lamang bahagi ng kanyang mga personal na plano. Ngunit bakit? Paano siya maging kalmado sa ganitong sitwasyon? Ang tanong na iyon ay parang isang karayom na tumusok sa aking puso, at alam kong ang sagot sa likod nito ay tiyak na hindi ako mapapakali. Nakatayo ako sa tabi ng kama, ang puting ilaw sa emergency room ay tumama sa maputla na mukha ni Marco, nagpapalalim sa bawat kunot sa kanyang noo. Hindi ko kailanman nakita ang aking anak na ganito kahina. Noong nakaraang bagong taon, bumalik siya sa probinsya, nagbubuhat ng sako ng bigas para sa akin, at tumatawa, huwag kang mag-alala, inay, malakas ako na parang baka. Ngunit ngayon, nakahiga siya ng walang galaw, ang kanyang mahinang hininga ay kumakapit sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hinawakan ko ang kanyang medyo kulay abo na buhok habang hindi tumitigil ang pag-agos ng aking mga luha. Si Maria ay nakaupo pa rin sa upuan sa labas, hindi inaalis ang kanyang mata sa cellphone. Minsan-minsan, nakikita ko siyang tumatawag sa isang tao, bumubulong ang boses, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Gusto ko siyang lapitan at tanungin, ngunit sinasabi ko sa aking sarili, hindi, kailangan kong alagaan si Marco ngayon, lahat ng iba pang bagay ay hintayin natin. Lumapit si Air Tuazon, ang kanyang boses ay malalim ngunit may diin, Teresa, ang kondisyon ni Marco ay kritikal. Ginawa na namin ang aming makakaya, ngunit kung nais ng pamilya na magpa-opera, kailangan nilang pumirma ng papeles at maghanda ng malaking halaga para sa gastos. Lumingon ako kay Maria. Dapat ay tumakbo siya sa akin upang mag-usap at magtanong sa doktor, ngunit kumunot lang ang kanyang noo at bumuntong hininga na parang naabala, pag-iisipan ko muna, Dok. Magkano ang halaga ng operasyon? Binanggit ng doktor ang numero at nakita kong natigilan si Maria ng ilang segundo at pagkatapos ay bumulong siya na halos hindi ko marinig, wala akong ganoong kalaking pera ngayon tingnan natin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang nag-apoy ang aking puso. Wala siyang ganoon kalaking pera. Hindi ba sila nag-ipon ng kahit ano para sa mga oras ng kagipitan? Tinanong ko si Maria na saan ang ipon niyo? Naalala ko, ipinagmamalaki pa ni Marco na mayroon siyang inipon para sa oras ng pangangailangan. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay umiiwas, inay, huwag po kayong magtanong ng marami, ako na po ang bahala sa pera. Ang mga salitang iyon ay parang pagsara ng pinto sa aking harapan. Ngunit alam ko na kung mananatili akong tahimik, ang aking anak ay hindi makakaligtas. Lumapit ako kay Maria, tumingin ako ng tuwid sa kanya, ang aking anak ay nasa ospital ngayon. Gaano man kahirap, kailangan kong iligtas siya.
Kung hindi mo kaya, sabihin mo sa akin ng malinaw upang makahanap ako ng paraan. Ngumiti si Maria ng bahagya, isang maputlang ngiti ang dumaan. Inay, sa tingin niyo ba kaya ninyong bayaran ang ganoong kalaking pera? Kinagat ko ng mahigpit ang aking labi. Tama, hindi ako mayaman, nabubuhay lang ako sa aking pensyon at kaunting kita sa pagbebenta ng gulay sa probinsya. Ngunit sa sandaling ito, ang aking puso ay nagnininga sa isang kakaibang determinasyon. Bumalik ako at sinabi sa doktor, Doktor, mangyaring hayaan niyo akong pumirma ng papeles. Maghahanap ako ng pera sa anumang paraan. Tumango ang doktor at binigay sa akin ang form ng pahintulot sa operasyon. Nanginginig ang aking kamay habang pumipirma. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam ko na mula sa sandaling ito, pumasok ako sa isang labanan, hindi lang para iligtas ang buhay ng aking anak kundi para harapin ang nakatagong katotohanan. Habang naghihintay na makumpleto ang mga papeles, narinig kong tumatawag si Maria sa telepono, mahina ang boses ngunit nagmamadali, tungkol sa bahay, huwag mo munang galawin. Hindi pa ito ang tamang oras. Nagpanggap akong hindi nakakarinig, ngunit sa aking dibdib, may isang apoy na nagliliyab. Bahay anong bahay? Bakit kailangan niyang itago sa akin? Habang nag-iisip ako, mas lalong nagiging malinaw na ang kawalang emosyon ni Maria ay hindi lang simpleng walang pakiramdam, nagtatago ito ng mas malalim na bagay. At alam ko, sa lalong madaling panahon ay kailangan kong malaman ang katotohanan. Nagsimula ang operasyon. Nakatayo ako sa koridor, ang aking mga mata ay nakatuon sa pintuan ng operating room. Sa tabi ko, ang tunog ng air conditioner ay pare-pareho, at ang amoy ng disinfectant ay kumapit sa aking buhok at damit. Ang oras ay dumaan ng napakabagal na ang bawat minuto ay parang isang oras. Nagdarasal ako sa Diyos, nais ko lang na makaligtas ang aking anak sa kritikal na kalagayan. Higit sa 3 oras pagkatapos, bumukas ang pintuan ng operating room. Lumabas si Ear Tuazon, inalis ang kanyang maskara, ang kanyang boses ay pagod, ang operasyon ay matagumpay sa unang hakbang, ngunit si Marco ay nasa critical pa ring kondisyon at nangangailangan ng espesyal na pagsubaybay. Ang mga susunod na araw ay napakahalaga. Ang pamilya ay dapat maghanda at mag-alaga sa kanya ng mabuti. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, halos bumagsak ako dahil sa saya at pag-aalala. Nagmadali akong magtanong, pwede ko bang puntahan ang aking anak? Tumango ang doktor. Pumasok ako, tiningnan ang aking anak na nakahiga, may puting bendahe pa rin sa kanyang ulo, ang ventilator ay gumagawa ng pare-parehong tunog. Hinawakan ko ang kanyang kamay, bumulong sa pagluha, Marco, anak, labanan mo yan, nandito si inay, hindi ako alis. Ngunit nang lumingon ako, nakita ko si Maria na nakasandal sa dingding, ang kanyang mga mata ay mas malamig kaysa dati. Sabi niya, ang kanyang boses ay parang isang obligasyon, kung gusto mong manatili at mag-alaga, bahala ka. Marami akong ginagawa, hindi ako pwedeng manatili dito ng matagal. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha. Ang kanyang asawa ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan ngunit sinasabi niya, marami siyang ginagawa. Sa sandaling iyon, gusto kong sumigaw, ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong mas lalakas ang galit na ito kapag lumabas ang katotohanan. Tumalikod ako nang hindi sumasagot, umupo lang ako sa upuan, nakatingin sa aking anak sa pamamagitan ng salamin ng recovery room. Sa aking isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita ni Ka Manuel kaninang umaga, bihira magkamali ang kutob ng isang ina. At alam ko na ang nakita ko ay ang ibabaw lang ng lahat. Sa likod ng kawalang emosyon ni Maria, marahil ay may lihim na hindi ko kailanman naisip. Huminga ako ng malalim, sinasabi sa aking sarili, Marco, anak, mananatili ako dito, aalagaan kita at aalamin ang lahat. Kung sino man ang may kagagawa nito sa'yo, kailangan nilang harapin ako. Mahaba ang gabi sa ospital, ang pare-parehong tunog ng heart monitor, kasama ang pagmamadali ng mga nurse at ang tawagan ng mga doktor. Nakaupo ako sa malamig na plastik na upuan, masakit ang aking likod, ngunit hindi ko inalis ang aking mga mata sa aking anak. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang nangyari at ang ugali ni Maria. Sa loob ko, isang tahimik na pagdududa ang gumagapang, parehong naglalagablab at nakakainis. Sabi ni Maria na abala siya, ngunit buong hapon, nakita ko siyang hindi inalis ang kanyang telepono, paminsan-minsan ay lumalabas para sagutin ang mga tawag sa telepono ng matagal. Maging nang humiling ang doktor ng karagdagang papeles para sa espesyal na pag-aalaga, ipinasa niya ito sa akin, ang ina, hindi ang asawa. Hindi ba siya nag-aalala para sa kanyang asawa tulad ng isang matandang ina na tulad ko o may tinatago siya?
Habang nag-iisip ako, mas lalo akong kinabahan sa salitang, tungkol sa bahay, huwag mo munang galawin na narinig ko kaninang hapon. Nang bandang 1:00, tumayo si Maria at isinuot ang kanyang jacket. Inay, uwi na po muna ako, babalik ako bukas. Tiningnan ko siya, dahan-dahan ang aking boses ngunit may pahiwatig, Maria, nasa kritikal na kondisyon ang asawa mo, kung maaari, dapat ka manatili kahit ngayong gabi. Kumunot ng bahagya ang noo ni Maria at mabilis siyang sumagot, may importanteng kailangan akong gawin, hindi ako pwedeng manatili. Nandito na po kayo, inay, hindi po ako nag-aalala. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya at mabilis na lumabas, iniwan ako sa isang malamig na kahungkagan. Umupo ako, nakatulala, narinig ang tahimik na pagsara ng pinto, ang aking puso ay puno ng galit at walang magawa. Sa edad na 78, marami na akong pinagdaanan, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na nag-iisa ako at iniwan sa gitna ng pagpapagaling ng aking anak. Yumuko ako sa aking nanginginig na mga kamay, sinusubukan na kalmahin ang aking sarili. Sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay ang manatili sa tabi ni Marco. Naalala ko ang bawat detalye tungkol sa kanya noong bata pa siya. Isang payat na bata, bawat pagtakbo sa bukid ay nahuhulog siya at nagagasgas ang kanyang tuhod. Sa gabi, lalagyan ko ito ng red medicine, nakakunot ang kanyang noo, ngunit tumatawa. Ngunit ngayon, ang anak kong dating malakas na bumubuhay sa pamilya ay nakahiga ng walang galaw. Sa hating gabi, nang ang lahat ay tahimik, narinig ko ang bulungan sa koridor. Ang boses ng isang batang nurse ay nagsasalita sa iba pa, narinig ko na ang asawa daw ni Marco ay umuwi para kumuha ng papeles, ngunit kakaiba ito, parang hindi ito mga papeles ng ospital. Ang isa ay nagtanong, kung gayon, ano ang kinuha niya? Hindi ko sigurado, nakita ko lang siyang tumatawag sa isang tao, sinasabing ihanda ang mga papeles ng ari-arian. Nang marinig ko ito, parang nag-init ang aking dugo. Ari-arian? Iyon ba ang planong ginagawa ni Maria? Bakit niya pipiliin ang oras na ito, kung kailan nasa kritikal na kondisyon ang kanyang asawa, para ayusin ang mga ganoong bagay? Ayaw kong maniwala, ngunit ang mga nangyayari ay hindi ko pwedeng baliwalain. Kinaumagahan, maaga akong nagising, inaalagaan ang aking anak habang nag-isip. Nagpasya akong tawagan si Sofia, ang anak na babae ni Marco. Ang telepono ay tumunog ng matagal bago ko marinig ang boses ni Sofia, mahina at nagulat, hello hindi, Lola. Bakit po kayo tumatawag? Dahan-dahan kong ikinuwento ang kalagayan ni Marco. Sa kabilang linya, tahimik si Sofia ng matagal at pagkatapos ay bumulong, Lola, alam ko po na may sakit si Papa ilang buwan na ang nakakaraan, ngunit sabi po ni Mama, huwag kong sasabihin sa inyo. Natahimik ako. Kaya pala, tinago sa akin ni Maria ang bagay na ito. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking boses, bakit? Nag-aalangan si Sofia. Sabi po ni Mama na matanda na kayo at hindi kayo makakatulong, dagdag alalahanin lang po kayo. Isa pa, kamakailan lang po madalas mag-away si Papa at Mama tungkol sa pagbebenta ng bahay. Bawat salita ay parang kutsilyo sa aking puso. Ang salitang ipagbebenta ng bahay ni Sofia ay parang kutsilyo na humiwa sa lumalaki kong pag-aalala. Siguro ang bagay na ito ay maseryoso kaysa sa iniisip ko, ngunit ayaw kong mag-alala si Sofia kaya't sinabihan ko lang siya na mag-focus sa kanyang pag-aaral at ako na ang bahala sa lahat. Nang ibinaba ko ang telepono, umupo ako ng matagal, ang larawan ng malamig na manugang at ang mga salita ng aking apo ay gumagala sa aking isipan. Siguro ay sinasamantala ni Maria ang sakit ni Marco upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Kung iyon ang totoo, hindi ako pwedeng manatili ng tahimik. Tanghali noon, bumalik si Maria sa ospital. Nakita ko ang isang tumpok ng mga papeles sa kanyang bag, at ang gilid ng sobre ay may nakasulat na sertipiko ng karapatan sa lupa. Sinubukan kong panatilihing kalmado ang aking sarili habang nagtatanong tungkol kay Marco, ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa bag. Walang emosyon pa rin si Maria, nagsasabi ng ilang salita, at pagkatapos ay lumabas muli para tumawag sa telepono. Alam ko na kailangan kong siyasatin muna ang lahat bago ko siya harapin. At naiintindihan ko rin, upang magawa iyon, kailangan kong alagaan ang aking anak habang lihim na sinusubaybayan ang bawat galaw ni Maria. Sa sandaling ito, mas lalo kong naramdaman ang responsibilidad ng isang ina, protektahan ang aking anak hindi lang sa sakit kundi pati na rin sa pinsala mula sa kanyang sariling pamilya. Umupo ako sa tabi ni Marco, dahan-dahang hinawakan ang kamay ng aking anak, bumulong sa aking sarili, huwag kang mag-alala,
Anak, hindi ko hahayaan na may sumamantala sa iyong kahinaan. Aalamin ko ang katotohanan kahit kailangan kong harapin ang sinuman. Ang aking mga mata ay unti-unting naging matigas. Sa aking puso, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Buong araw, nanatili ako sa tabi ni Marco, inaalagaan siya habang pinagmamasdan ang bawat kilos ni Maria. Sa tuwing may tawag sa telepono, mabilis siyang lumabas sa koridor, mahina ang kanyang boses ngunit nagmamadali. Hindi ko narinig ng malinaw ang bawat salita, ngunit paminsan-minsan ay naririnig ko ang mga salitang pirma, notaryo, papeles. Habang naririnig ko ang mga ito, mas lalo akong nagduda. Hapon na, nang lumabas si Maria para tumawag, nakita kong nakahiga ang kanyang bag sa upuan, bahagyang bukas ang bag, ang isang gilid ng dilaw na sobre ay nagpapakita ng malinaw na salitang sertipiko ng karapatan sa lupa. Mabilis ang tibok ng aking puso, dahan-dahan kong hinawakan ang gilid ng sobre, plano kong tingnan ito ng maigi. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng takong ni Maria ay narinig sa koridor. Mabilis kong binitawan ang sobre, nagpanggap na nagbubuhos ng tubig. Pumasok si Maria, sinulyapan ako at agad na sinara ang kanyang bag na parang takot na makita ko ang isang bagay na hindi ko dapat makita. Naiintindihan ko na kung masyado akong nagmadali at hinaharap siya, mawawala ang aking pagkakataon na malaman ang buong katotohanan. Nasa ospital pa rin ang aking anak, mahina ang kanyang hininga. Hindi ko pwedeng dagdagan ang problema. Ngunit sa aking puso, nagpasya na ako, kailangan kong makakuha ng akses sa mga papeles na yon o malaman kung ano ang planong gagawin ni Maria. Nang gabing iyon, sinabi ni Maria, "Inay, kailangan kong lumabas bukas para ayusin ang isang bagay, siguro gabihin ako. Kayo na po muna ang magbantay kay kuya." Tumingin ako ng tuwid sa kanyang mga mata, sinusubukan kong itago ang lamig sa aking boses, "Mag-alala ka lang sa iyong mga gawain, nandito ako." Hindi sumagot si Maria, tumango lang ng bahagya at pagkatapos ay umalis. Nang mawala siya sa pintuan, bigla kong naintindihan kung gaano kalayo na ang distansya sa pagitan namin na kahit isang peking salita ng pagpapalakas ng loob ay hindi niya magawang sabihin. Nang bumaba ang gabi, ang ospital ay napuno lang ng tunog ng mga makina at ang mahinang hakbang ng mga nurse. Nakaupo pa rin ako doon ngunit ang aking isipan ay patuloy na nag-iisip tungkol sa sinabi ni Sofia kanina, madalas mag-away si Papa at Mama tungkol sa pagbebenta ng bahay. Pagbebenta ng bahay. Kung magigising si Marco, gaano siya masasaktan kapag nalaman niyang habang nasa ospital siya, plano ng kanyang asawa na ibenta ang kanilang ari-arian. Kinaumagahan, mas maaga dumating si Maria kaysa sa karaniwan, nakasuot ng maayos, may make-up na parang may importante siyang kikitain. Inilagay niya ang kanyang bag sa tabi ko at sinabing, "Inay, pakibantayan po muna ang bag ko, lalabas lang po ako sandali." Nang marinig ko ito, naramdaman kong kinabahan ako. Nagmamadali siyang umalis, tiyak na mayroon siyang kausap para sa isang bagay. Tumingin ako sa paligid, nang makita kong walang tao sa koridor, dahan-dahan kong binuksan ang kanyang bag. Nandoon pa rin ang dilaw na sobre, ngunit bukod sa sertipiko ng karapatan sa lupa, mayroon ding isang tumpok ng mga nakalimbag na papel. Ang tuktok ay may nakasulat na ikontrata sa pagbebenta ng bahay. Mabilis kong binasa ang unang ilang linya, kumirot ang aking puso. Ang mga pangalan ng nagbebenta ay Marco at Maria, ngunit ang pirma ni Marco ay walang laman. Agad kong naintindihan, hindi pwedeng tapusin ni Maria ang bagay na ito nang walang pirma ni Marco. At siguro, naghahanap siya ng paraan upang gawin ito o naghihintay ng tamang oras. Mabilis kong ibinalik ang lahat sa dati bago may dumaan. Pagkatapos ng kalahating oras, bumalik si Maria, ang kanyang mukha ay medyo galit, kinuha lang niya ang bag nang walang sinasabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalangan. Nagpanggap akong nagtatanong tungkol sa kalagayan ni Marco upang hindi siya magduda. Nang lumabas si Maria para kumain, mabilis akong tumawag kay Manuel sa probinsya. Ang kanyang boses ay malalim nang marinig niya ang aking sinabi, "Kailangan mong maging maingat. Kung tama ang sinabi mo, gusto ng iyong manugang na angkinin ang inyong ari-arian. Kung matapos ang kontratang iyon, mawawala sa iyo ang lahat, at si Marco ay hindi na makakabalik." Nang marinig ko ang sinabi niya, mas lalo akong nagkaroon ng determinasyon. Alam ko na hindi ko kayang pigilan ang bagay na ito ng mag-isa kung wala akong matibay na ebidensya. Kailangan kong subaybayan siya, at kung kinakailangan, ipagbigay alam sa mga otoridad. Ngunit upang magawa iyon, kailangan kong tiisin, kailangan kong manatiling tahimik. Kahit nasa loob, nag-aapoy ang galit.
Noong hapon, nang dumaan si Air Tuazon para suriin siya, bumulong ako, "Doktor, kung hindi po magigising ang pasyente, pwede po ba siyang pumirma ng mga papeles?" Tumingin sa akin ang doktor ng medyo nagulat. "Hindi, ayon sa regulasyon, ang isang pasyente na walang malay ay hindi pwedeng pumirma ng anumang mga papeles. Kung nais mong gawin ang anumang legal na bagay, kailangan mong magkaroon ng isang legal na otorisasyon o isang utos ng korte." Nang marinig ko ang sagot na yon, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit sa parehong oras, naiintindihan ko kung bakit nagmamadali si Maria. Gusto niyang samantalahin ang oras na magigising si Marco, kung sakaling, upang pilitin siya na pumirma o linlangin siya na pumirma. Nang maisip ko ito, naramdaman kong may pumipigil sa aking lalamunan. Nang gabing iyon, nag-usap si Maria sa telepono ng matagal, ang kanyang boses ay balisa, "Opo, alam ko. Ngunit sana maintindihan niyo po, hindi pa po siya gising. Maghintay pa po tayo ng ilang araw, kapag gising na siya, pipirmahan na agad niya." Hindi po nagdududa ang kanyang ina. Tumalikod ako patungo kay Marco, sinusubukan kong pigilan ang aking paghinga. Ang mga salitang hindi nagdududa ang kanyang ina, ay nagpainit sa aking dugo. Tinuturing niya akong isang estranghero at minamaliit pa ako. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng bentahe. Hindi siya magiging maingat at gagamitin ko ang kanyang pagiging kampante upang baliktarin ang sitwasyon. Nang umalis si Maria sa ospital para umuwi, lumapit ako sa kama ng aking anak, dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang kamay ay malamig pa rin, ngunit naniniwala ako na sa isang lugar, naririnig pa rin niya ang aking boses. "Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na may kumuha sa kung anong pag-aari mo. Kahit kailangan kong gumawa ng isang bagay, gagawin ko." Sa ilalim ng puting ilaw, ang aking anino ay mahaba sa dingding. Sa edad na 78, ang aking likod ay mayroon ng hump, ngunit sa sandaling ito, naramdaman kong mas tumatayo ako ng tuwid kaysa dati. Dahil alam ko na kailangan kong manalo sa labanan na ito upang mapanatili hindi lang ang buhay ng aking anak kundi pati na rin ang kanyang karangalan at ang kanyang bahay. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Ang pare-parehong tunog ng heart monitor ni Marco ay umalinggaw-ngaw, ngunit ang aking puso ay magulo. Alam ko na hindi ako pwedeng umupo lang dito at maghintay na mangyari ang lahat. Naghahanda si Maria ng bawat hakbang, at kung hindi ako magiging mabilis, sa isang pagkakamali lang, mawawala ang lahat sa aking anak kahit na makaligtas siya sa kritikal na kondisyon. Maaga kinaumagahan nang ang malamlam na sikat ng araw ay sumikat sa bintana ng kwarto, nagpa siya akong kumilos. Hiniling ko sa nurse na bantayan si Marco sandali at tahimik akong bumaba sa office ng ospital. Kailangan kong malaman kung ano ang gagawin nila kung may magdala ng mga papeles sa ospital at hilingin na patunayan ang pirma ng isang pasyente. Tiningnan ako ng staff, at malinaw na ipinaliwanag, "Huwag po kayong mag-alala, ang isang pasyente na nasa koma ay hindi pinapayagan na pumirma ng anumang mga papeles. Hindi rin namin papatunayan ang anumang dokumento kung hindi ito ligtas." Nang marinig ko ito, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit nag-aalala pa rin ako. Maaaring humanap si Maria ng ibang paraan, tulad ng pagtawag sa isang kakilala sa labas upang gumawa ng mga papeles at pagkatapos ay subukan na pilitin si Marco na pumirma kapag gising na siya at hindi pa malinaw ang kanyang isipan. Kailangan kong humanap ng mas matinding solusyon. Nang bumalik ako sa kwarto, nandito na si Maria. Nakasuot siya ng isang eleganteng beige na damit, maayos ang kanyang buhok, at may dalang malaking bag pagkapasok niya. Agad siyang nagtanong sa nurse, "Kumusta po siya ngayon? Gising na po ba siya?" Hindi niya maitago ang kanyang pagkasabi. Nakatayo ako sa gilid, tumitingin ng tuwid sa kanyang mga mata, ngunit iniwasan niya ang aking titig. "Alam ko na inaasahan mong magigising si Marco ngayon para magawa mo ang isang bagay." Nagpanggap akong walang alam, at dahan-dahan akong sumagot, "Sabi ng doktor, kailangan pa ng ilang araw para makakita ng malinaw na pagbabago." Bahagyang umiti si Maria at umupo sa upuan, muli siyang nag-abala sa kanyang telepono. Nagpanggap akong lalabas para bumili ng tubig, ngunit sa totoo lang, tumayo ako sa kurbada ng koridor at nakinig. Gaya ng inaasahan, narinig ko ang kanyang boses, puno ng pagkabahala, hindi pa siya gising. Ngunit sabi ng doktor, siguro sa loob ng ilang araw. "Ihanda mo na ang lahat, kailangan na lang niyang pumirma. Nasa akin na ang titulo ng lupa." Nang marinig ko ito, naramdaman kong nanlamig ang aking likod. Wala nang pagdududa. Nagpaplano siyang ibenta ang bahay.
At ang ikaw sa telepono ay tiyak na ang bumibili o isang taong tutulong sa kanya na ayusin ang mga papeles. Bumalik ako sa kwarto, sinusubukan kong manatiling kalmado, ngunit sa aking isipan, isang ideya ang nabuo. Kung nais ni Maria na gamitin ang oras na magigising si Marco para pumirma, ako ang mananatili sa tabi ng aking anak sa bawat minuto, hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon, at kung kinakailangan, ilalantad ko ang lahat upang pigilan siya. Tanghali na, nang pumasok si Air Tuazon para suriin siya, bumulong siya sa akin. Ngayon, si Marco ay may kaunting reaksyon kapag tinawag ang kanyang pangalan, baka magigising siya sa loob ng ilang araw, ngunit tandaan na kapag nagising siya, hindi pa matatag ang kanyang memorya at pag-iisip, kailangan niya ng isang mapagkakatiwalaang miyembro ng pamilya na nasa tabi niya. Tumango ako, ang aking mga mata ay nakatingin ng tuwid kay Maria na parang nagbibigay diin sa bawat salita ng mapagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Walang sinabi si Maria, umiti lang ng bahagya. Ngunit alam ko na ang mga salita ng doktor ay nagpaabala sa kanya. Nang hapong iyon, nang lumabas si Maria para bumili ng pagkain, sinamantala ko ang pagkakataon na tawagan si Sofia. Ikinuwento ko ang lahat ng aking nalalaman at pinagdududahan. Sa kabilang linya, tahimik si Sofia ng matagal at pagkatapos ay sumigaw, "Lola, hindi ko po inaasahan na ganito po kaseryoso." Nagmadali akong pigilan siya, "Huwag kang mag-alala, mag-aral ka na lang ng mabuti. Ako na ang bahala. Ngunit kung tawagan kita, kailangan mong bumalik agad. Tandaan mo yan?" Umiyak na tumango si Sofia. Alam ko na mahal ng bata ang kanyang ama, ngunit bata pa siya, at ang pagbalik na yon ay hindi makakatulong ng marami, at madali siyang maimpluwensyahan ni Maria. Kailangan kong ilayo ang bata sa gulong ito hanggang sa talagang kailangan ko siya. Nang bumalik si Maria, nakaupo na ako sa tabi ng kama ni Marco, hawak ang kanyang kamay. Ikinuwento ko kay Marco ang tungkol sa probinsya, ang mga lumang alaala na parang nakikinig siya. Paminsan-minsan, nakikita ko ang kanyang mga daliri na bahagyang gumagalaw, at ang aking puso ay napupuno ng pag-asa. Tiningnan ni Maria ang tanawin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaunting pagkabahala. Umupo siya at sinabi ng walang kaugnayan, "Inay, mukhang pagod na po kayo dito. Bakit hindi po kayo ng mag-aalaga para makabalik kayo sa probinsya at magpahinga?" Lumingon ako, ang aking boses ay malalim at matatag. "Hindi ako pagod. Ang aking anak ay nasa ospital, kaya nandito ako, walang makakapalit sa akin." Ang sagot na iyon ay nagpatahimik sa kanya, kinagat lang niya ang kanyang labi at yumuko upang kumain. Alam ko na mula ngayon ay maghahanap si Maria ng paraan upang paalisin ako sa ospital, ngunit hindi ko hahayaan na mangyari iyon. Nang gabing iyon, humingi ako sa nurse ng isang folding chair upang matulog sa tabi ng kama ni Marco. Nais ko na kapag nagbukas ang kanyang mga mata, ang unang makikita niya ay ang kanyang ina, hindi sinuman. At higit sa lahat, gusto kong tiyakin na anumang papeles na dadalhin, ako ang unang susuri. Bago ako pumikit, tumingin ako kay Maria, nakahiga siya sa upuan sa sulok ng kwarto, ang screen ng kanyang telepono ay maliwanag pa rin. Alam ko na hindi niya pa sinuko ang kanyang plano, ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon na kumilos kahit isang segundo. Dahil higit sa sinuman, naiintindihan ko na kung mawawala ang bahay na yon, hindi lang ang kanyang tirahan ang mawawala kay Marco, kundi pati na rin ang huling pagtitiwala sa pamilya. At ako, kahit na 78 taong gulang na, ay sapat pa rin ang lakas upang protektahan ang bagay na yon. Kinaumagahan, ang manipis na sikat ng araw ay sumikat sa bintana ng ospital, tumatama sa maputlang mukha ni Marco. Habang pinupunasan ko ang kanyang mukha, dahan-dahan ko siyang tinawag. "Marco, anak, nandito si inay, naririnig mo ba ako?" Biglang, ang kanyang mga mata na nakapikit ay dahan-dahang gumalaw. Pinigil ko ang aking hininga, hinawakan ng mahigpit ang kanyang payat na kamay. Pagkatapos, parang isang milagro, dahan-dahang nagbukas ang mga mata ni Marco, ang kanyang mga mata ay gumagala-gala. Isang luha ang dumaloy sa gilid ng kanyang mata. Umiyak ako, "Anak, gising ka na." Ang kanyang boses ay mahina, ilang malabong salita lang ang lumabas. "Inay." Mabilis kong tinawag ang nurse at doktor. Mabilis na dumating si Air Tuazon upang suriin ang kanyang blood pressure, heart rate, at pagkatapos ay tumango, nasa labas na po siya ng panganib ngunit mahina pa rin. Tandaan po, huwag po siyang hayaan na magsalita o mag-isip ng masyado, kailangan niyang magkaroon ng oras para gumaling ang kanyang utak. Tumango ako, tumutulo ang aking mga luha, naramdaman ko na parang hinila ko ang aking anak mula sa bangin.
Ngunit bago pa ako matagal na magsaya, nakita ko si Maria na lumitaw sa pintuan, mabilis siyang pumasok. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkabigla at pagkatapos ay agad na pinalitan ng isang peking masayang ekspresyon. Honey, gising ka na. Oh Anoy, I was so worried about you. Lumapit siya, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kakaibang liwanag, hindi lang kasiyahan. Agad kong naintindihan, ito ang sandaling inaantay niya. Umupo si Maria sa tabi ng kama, hinawakan ang kamay ni Marco, ang kanyang boses ay mahina. Magpahinga ka na, honey, may ilang papeles na kailangan mong pirmahan para maayos ko na ang lahat sa bahay. Kumirot agad ang aking puso. Agad akong pumasok, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag, kagigising lang ng aking anak, sinabi ng doktor na huwag siyang mag-abala sa anumang bagay, lalo na sa pagpirma ng mga papeles. I-postpone muna ang lahat. Ngumiti si Maria, ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap sa akin nang mayroong nakatagong kahulugan. Inay, masyado po kayong nag-aalala, maliit na bagay lang po yan, hindi po ito makakaapekto sa kahit ano. Lumingon ako kay Marco, at dahan-dahan akong nagsalita, magpahinga ka na lang. Ang anumang problema sa bahay, ako na ang bahala kasama ni Maria, hindi mo pa kailangang mag-alala. Dahan-dahang tumango si Marco, ipinikit ang kanyang mga mata, ang kanyang paghinga ay pagod pa rin. Nakahinga ako ng maluwag ngunit sigurado ako na hindi susuko si Maria ng ganun kadali. Gaya ng inaasahan, pagdating ng tanghali, nang lumabas ako para bumili ng lugaw, sinamantala ni Maria ang pagkakataon na manatiling mag-isa kasama si Marco. Ngunit mas maaga akong bumalik kaysa sa inaasahan ko. Nang pumasok ako sa kwarto, nakita ko siyang kumukuha ng isang tumpok ng mga papeles mula sa kanyang bag, ang kontrata ng pagbebenta ng bahay na nakita ko, at isang panulat. Yumuko siya malapit kay Marco, ang kanyang boses ay matamis at mahina. Honey, pumirma ka na rito, para maasikaso ko na ang mga papeles. Kung hindi mo pipirmahan ngayon, magiging mas komplikado ito. Naramdaman ko na parang dumugo ang aking ulo. Nang hindi nagsasalita, mabilis akong lumapit, kinuha ang tumpok ng mga papeles mula sa kanyang kamay. Natigilan si Maria, ang kanyang mga mata ay nagulat at pagkatapos ay naging galit. Anong ginagawa niyo? Hawak ko ang mga papeles, ang aking boses ay malalim ngunit matatag na parang bakal. Sabi ko sa iyo, kagigising lang ng aking anak, walang sinuman ang pwedeng magbigay sa kanya ng mga papeles para pirmahan. Kung gagawin mo pa yan, ipapatawag ko ang pulisya ngayon din. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nagniningas, masyado na po kayo, inay. May karapatan po ako bilang asawa na ayusin ang mga bagay-bagay sa pamilya. Tumingin ako ng tuwid sa kanya, asawa ka, ngunit wala kang karapatan na samantalahin ang kanyang pagiging walang malay upang gumawa ng mga madilim na bagay. Plano mong linlangin siya na pumirma para ibenta ang bahay, di ba? Alam ko na ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Maria, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya, at nagsasabi, ano man ang iniisip nyo, huwag po kayong makialam sa buhay namin ng asawa ko. Hindi ako sumagot, tahimik na lang na tiniklop ang mga papeles at inilagay sa bulsa ng aking jacket. Mula ngayon, itatago ko ang bagay na ito bilang ebidensya. Alam ko na nagdeklara ako ng digmaan at alam din ni Maria. Ngunit wala na akong mawawala maliban sa pagprotekta sa aking anak at sa kanyang bahay. Buong hapon, halos hindi ako kinausap ni Maria. Tahimik siyang lumabas at pumasok, paminsan-minsan ay tumatawag sa telepono, mahina ang boses. Hula ko ay naghahanap siya ng ibang paraan upang makuha ang mga papeles, ngunit handa na ako. Nang gabing iyon, lumapit pa ako sa kama ni Marco para matulog, ang bulsa ng aking jacket na may mga papeles ay nasa ilalim ng aking unan. Hindi ko pinapayagan ang aking sarili na maging walang ingat kahit isang minuto. Ang bawat maliit na ingay sa kwarto ay nagpapakita ng aking mga mata, ang aking puso ay kumirot. Malapit na sa hating gabi, dahan-dahang hinawakan ni Marco ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay bahagyang nakabukas, ang kanyang boses ay mahina at nanginginig, inay, huwag po nating ibenta ang bahay. Naiyak ako, at dali-dali kong pinalakas ang loob niya, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na may magbenta ng bahay. Magpagaling ka lang. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin na parang naghahanap ng katiyakan at pagkatapos ay dahan-dahang nagsara. Alam ko na kahit mahina pa siya, sa kanyang isipan, alam niya kung ano ang nangyayari at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong maging mas matatag. Nakaupo ako doon, ang malamig na puting ilaw ay tumama sa aming dalawa.
Sa aking puso, ang galit at determinasyon ay nagsama-sama sa isa. Hindi lang ako lumalaban kay Maria kundi pati na rin sa lahat ng nagbabanta sa kapayapaan ng aking anak. At alam ko na nagsisimula pa lang ang labanan na ito. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Nagtimpla ako ng isang baso ng maligambam na tubig para kay Marco at dahan-dahang tinulungan siyang uminom ng maliliit na sipsip. Mahina pa rin siya, mabilis siyang napagod kapag nagbubukas ang kanyang mga mata. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kaunting kapayapaan kapag nakikita niya ako sa tabi niya. Nang kukunin ko na ang isang tuwalya upang punasan ang kanyang mukha, bumukas ang pintuan, pumasok si Maria. Ngayon, nakasuot siya ng isang puting blouse, maayos na pantalon, may light makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong lambing. Inay, umuwi na po muna kayo sa probinsya at magpahinga, diretsyo niyang sinabi. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy. Sapat na po ako na mag-alaga kay Kuya Marco. Ibinaba ko ang tuwalya sa mesa, tumingin ako ng tuwid sa kanya, ang aking boses ay malalim, kagigising lang ng aking anak, hindi ako alis. Kinagat ni Maria ang kanyang labi at mumiti ng bahagya, matanda na po kayo at mahina, inay, hindi po maganda sa kalusugan niyo ang manatili rito ng ilang araw. Umuwi na po muna kayo sa probinsya at magpahinga ng ilang araw, kapag magaling na si Marco, bumalik na lang po kayo. Nagsalubong ang aking mga braso, ang aking mga mata ay matigas. Nandito ako upang alagaan ang aking anak, walang makakapalit sa akin. Ang sagot na yon ay nagpatahimik kay Maria. Tumalikod siya at tumawag sa telepono, habang nagsasalita at sumusulyap sa akin, opo, bukas. Pagod na po ang biyanan ko, kailangan ng kapalit. Malinaw kong narinig ito, ngunit nagpanggap akong walang pakialam. Nagpaplano siya na magdala ng isang tao upang palitan ako, at tiyak na hindi ito dahil sa pag-aalala para sa akin, kundi upang paalisin ako. Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako pwedeng maging walang ingat kahit isang oras. Gaya ng inaasahan, malapit na sa tanghali, isang estranghero ang lumitaw sa pintuan, isang babae na nasa 30, mataba ang pangangatawan, maayos ang pananamit, may dalang personal na bag masayang ipinakilala ni Maria, ito po si Maricar. Ang inupahan ko para mag-alaga kay Kuya Marco. Mula po ngayon, dito na po siya mananatili para makauwi na po kayo sa probinsya, inay. Tiningnan ko ang babae, ang aking mga mata ay nagsusuri. Yumuko siya upang bumati, ngunit napansin ko ang pag-iwas niya sa aking mga mata. Direkta akong nagtanong, alam mo ba ang kalagayan ng aking anak? Hindi madali ang mag-alaga ng isang malubhang pasyente. Nag-aalangan si Maricar, opo, susundin ko po ang sinabi ni Maria. Agad kong naintindihan. Ang babae na ito ay hindi dumating dito upang mag-alaga kay Marco kundi upang magmasid sa akin, o mas masahol pa, upang bigyan si Maria ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay. Umupo ako sa upuan, ang aking boses ay kalmado, ngunit matatag, hindi ko kailangan ng kapalit. Nandito na ako, pwede ka nang umalis. Kumunot ang noo ni Maria, inay, bakit po kayo matigas ang ulo? Hindi po ba kayo nagtitiwala sa akin? Tumingin ako ng tuwid sa kanyang mga mata, kung nagtitiwala ako, hindi sana nangyari ang nangyari noong nakaraang araw nang bigyan mo ang aking anak ng mga papeles para pirmahan. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa ekspresyon ni Maria. Nahihiyang tumayo si Maricar at dahan-dahang lumabas ayon sa tingin ni Maria. Sinubukan pa rin ni Maria na panatilihing kalmado ang kanyang boses, hindi po kayo nakakaintindi, gusto ko lang po na mag-alala sa pamilya. Hindi ako sumagot, bumalik lang ako sa pagpapakain ng lugaw kay Marco. Ang kilos na yon ay parang isang deklarasyon, hindi ako alis kahit anong gawin ni Maria. Ngunit alam ko na hindi susuko si Maria ng ganun kadali at tama ang hula ko. Nang hapon, nang lumabas ako sa koridor para tumawag kay Manuel, pagbalik ko, nakita kong nakatayo si Maria sa tabi ng kama ni Marco, ang kanyang kamay ay nasa bulsa ng aking jacket, kung saan ko tinatago ang sertipiko at kontrata ng pagbebenta. Anong ginagawa mo? Tanong ko, ang aking boses ay walang emosyon. Nabigla si Maria at pagkatapos ay mabilis na bumalik sa kanyang kalmado. Kukunin ko lang po ang telepono nyo, akala ko po dito nyo inilagay. Tumingin ako ng tuwid sa kanyang mga mata, alam kong isang dahilan lang iyon. Lumapit ako at humarang sa pagitan ni Maria at Marco. Ang telepono ko ay nasa bulsa ng aking pantalon, at ang mga bagay na nasa loob, hindi mo pwedeng hawakan. Ang aming mga mata ay nagtama na parang dalawang matatalim na kutsilyo. Sa huli, tumalikod si Maria, ngunit nakita kong mahigpit ang kanyang pagkakahawak, puti ang kanyang mga kuko.
Nang gabing iyon, lumabas muli si Maria para tumawag sa telepono. Ang kanyang boses ay mahina ngunit nagmamadali, hindi, ayaw umalis ng matanda, kailangan kong mag-isip ng ibang paraan, siguro kailangan kong maghanap ng taong tatakot sa kanya. Nang marinig ko ito, kumirot ang aking puso. Kaya pala, plano niyang gumamit ng dahas upang pilitin akong umalis, ngunit hindi ako natatakot. Marami na akong pinagdaanan, isang biyuda mula sa edad na 50. Alam kong mananatili akong matatag sa harap ng lahat ng uri ng kahirapan, at sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng umatras dahil sa likod ko ay ang buhay at ari-arian ng aking anak. Nang bumalik si Maria, nagpanggap akong hindi narinig ang kahit ano, umupo lang ako at nakikipag-usap kay Marco. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa hardin sa probinsya, tungkol kay Manuel, tungkol sa mga lumang pag-aani. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw ng bahagya, kahit na hindi pa sapat ang kanyang lakas upang magsalita ng marami. Alam ko na naririnig niya ako, naramdaman niya ang lahat. Nang gabing iyon, sinadya kong hindi matulog ng malalim, ipinikit lang ang aking mga mata para magpahinga. Malapit na sa 2 narinig ko ang tahimik na pagbukas ng pinto. Isang anino ang pumasok, hindi si Maria kundi isang estranghero na lalaki, payat, nakasuot ng baseball cap. Tumitingin siya sa paligid at pagkatapos ay dumiretso sa kama ni Marco. Bumangon ako, ang aking boses ay matalim na parang kutsilyo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nabigla siya, umatras ng isang hakbang at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Agad akong tumakbo sa koridor, ngunit nawala na siya sa dilim. Nang bumalik ako, nagpanggap si Maria na natutulog sa upuan. Ngunit alam ko na hindi ito nagkataon. Nagpasya ako na kinaumagahan, ipagbibigay alam ko sa security ng ospital, hihilingin kong suriin ang kamera. Kailangan kong malaman kung sino ang lalaking iyon at kung bakit siya dumating dito. Tinignan ko si Marco na nakahiga ng walang galaw, dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay, bumulong, huwag kang mag-alala, kahit anong gawin nila, hindi kita iiwanang mag-isa. Sa aking puso, ang galit at pagiging maingat ay naging isang matigas na bakal. Naiintindihan ko na ang labanan kay Maria ay nasa isang bagong yugto na, kung saan hindi lang mga salita, kundi mas mapanganib na mga lihim na kilos. Kinaumagahan, nang ang unang sikat ng araw ay sumikat sa bintana ng kwarto, nasa security office na ako ng ospital. Buong gabi, ang larawan ng estranghero na lalaki na lumitaw sa hating gabi ay gumagala sa aking isipan. Alam ko na kung isang hakbang lang ako na maging mabagal, baka hindi ko na siya kailanman mahanap. Si Air Tuazon ay dumaan, nakita niya akong nakatayo sa pintuan ng security office at tumigil upang magtanong, Teresa, may problema ba? Huminga ako ng malalim at sinabi ng diretsyo, kagabi, may isang estranghero na pumasok sa kwarto ng aking anak sa hating gabi. Gusto kong hilingin sa ospital na suriin ang security camera. Lumungkot ang mukha ng doktor, agad siyang tumango, seryoso ito, tingnan natin ito ng magkasama. Binuksan ng security guard ang screen, mabilis na piniplay ang camera sa koridor ng recovery area. Mabilis ang tibok ng aking puso nang lumitaw ang malinaw na larawan. Bandang 1:57 isang matangkad at payat na lalaki, nakasuot ng baseball cap, nakasuot ng madilim na jacket, tahimik na binuksan ang pintuan ng kwarto. Sa ibang anggulo, mas malinaw ang mukha niya nang tumingala siya upang tingnan ang numero ng kwarto. Napansin ko na hindi siya galing sa ospital. Kumunot ang noo ni Air Tuazon, hindi po ito empleyado namin. Teresa, kilala niyo po ba ang taong ito? Umiling ako, ngunit sa aking isipan, may isang ideya na lumabas, ang taong ito ay malamang na inutusan ni Maria. Dahil sa ospital na ito, ang pagpasok sa recovery area sa hating gabi ay hindi madali kung walang gabay. Lumingon ang doktor sa security guard, ay extract mo ang bahaging ito at ilagay sa VSA, ipagbibigay alam ko sa board of directors at sa mga otoridad. Tahimik akong nagpasalamat sa doktor, ngunit naintindihan ko rin na ito ay isa lamang piraso ng puzzle. Kailangan ko ng karagdagang ebidensya upang ipakita ang koneksyon sa pagitan ni Maria at ng lalaking iyon. Nang bumalik ako sa kwarto, nagpapakain si Maria kay Marco. Nang makita niya akong pumasok, mabilis siyang sumulyap at pagkatapos ay nagtanong, saan po kayo galing ng maaga? Maikli akong sumagot, personal na bagay. Hindi na nagtanong si Maria, ngunit nakita ko ang isang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Siguro, alam niya na hindi na matatago ang nangyari kagabi. Malapit na sa tanghali, pumasok si Air Tuazon upang suriin si Marco,
at pagkatapos ay lumingon siya kay Maria at sa akin. Nalaman ng ospital na may isang estranghero na pumasok sa recovery area kagabi. Makikipagtulungan kami sa pulisya upang imbestigahan. Dapat maging maingat ang pamilya. Bahagyang nabigla si Maria, sinubukan niyang manatiling kalmado. Sino naman po ang gagawa niyan? Napakadelikado naman po. Tiningnan ko siya nang hindi sumasagot, ngunit ang aking mga mata ay parang gusto kong tumagos sa bawat takip. Buong hapon, mukhang mas tahimik si Maria, paminsan-minsan ay lumalabas para tumawag sa telepono. Hula ko ay naghahanap siya ng paraan upang harapin ito. Gaya ng inaasahan ko, nang dumating ang gabi, umupo siya sa tabi ko, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Inay, pamilya po tayo, huwag po nating palalain ang bagay na ito, natatakot po ako na maapektuhan si Marco. Ngumiti ako ng bahagya, kung wala kang ginagawang masama, ang investigasyon ay magpapalinaw lang sa lahat. Bakit ka nag-aalala? Tahimik si Maria, ngunit nakita kong mahigpit ang kanyang pagkakahawak, ang kanyang mga kuko ay nasa kanyang palad. Nang gabing iyon, nanatili akong gising, mahimbing na natulog si Marco, ngunit paminsan-minsan ay nagbukas ang kanyang mga mata at tiningnan ako. May isang pagkakataon na bumulong siya, Inay, huwag po kayong magtiwala kay Maria. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak, kumirot ang aking puso. Kaya pala, ang lahat ng aking pinagdududahan ay hindi lang galing sa aking kutob kundi pati na rin sa kanyang mga salita. Lumapit ako sa kanyang tainga at dahan-dahan akong nagsalita, alam ko. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Kinaumagahan, dumating ang pulisya sa ospital. Inanyayahan nila kami ni Maria sa labas upang magtanong. Ikinuwento ko ang lahat ng aking nalalaman. Mula sa narinig kong pag-uusap ni Maria tungkol sa mga papeles ng lupa hanggang sa paglitaw ng estranghero. Nakaupo si Maria sa tabi, tahimik, ngumingiti at tinatanggihan ang lahat, hindi ko po kilala ang taong iyon. Siguro po ay mali ang narinig ni Inay, hindi po siya nakakaintindi. Isang pulis ang nagsabi, iimbestigahan namin, titignan namin ang kamera, at iba pang pinagmulan. Kung mayroong bago, ipagbibigay alam namin sa pamilya. Nang umalis sila, tiningnan ako ni Maria, na wala ang kanyang ngiti. Inay, pinapalalan niyo po ang lahat. Kalmado ako, ang mga taong may masamang intensyon lang ang natatakot sa katotohanan. Kinagat ni Maria ang kanyang labi at hindi na nagsalita. Ngunit alam ko na mula sa ngayon, mas magiging mapanganib siya. Nang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Sofia. Ang kanyang boses ay nag-aalala, Lola, tinawagan po ako ni Mama at sinabi niya na sinisiraan niyo siya. Ano po bang nangyayari? Dahan-dahan ako, mag-aral ka lang ng mabuti. Ako na ang bahala. Ngunit tandaan mo, huwag kang pipirma o magbibigay ng anumang papeles kung hihilingin ng iyong mama, narinig mo ako. Tahimik si Sofia ng sandali at pagkatapos ay sinabi, Opo. Nagtitiwala po ako sa inyo. Nang ibinaba ko ang telepono, naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko at naawa ako sa bata. Bata pa siya, hindi niya alam ang lahat ng mga plano ng mga matatanda. Mas lalo ko siyang kailangang protektahan tulad ng pagprotekta ko kay Marco. Nang gabing iyon, nang ang lahat ay tahimik, umupo ako sa tabi ng bintana at tumingin sa bakuran ng ospital. Ang mga dilaw na ilaw ay tumama sa lupa, ang aking anino ay mahaba na parang isang tanda ng oras. Sa edad na 78, ang aking likod ay mayroon ng hump, ngunit ang aking kalooban ay mas matatag kaysa dati. Alam ko na hindi pa tapos ang labanan na ito, ngunit mayroon na akong bentahe, mayroon na akong unang ebidensya, at alam ko na malapit na ang araw na ilalantad ni Maria ang kanyang tunay na mukha. Kinaumagahan, habang pinapakain ko si Marco ng lugaw, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng kwarto. Isang batang nurse, payat, ang kanyang mga mata ay maliwanag ngunit may kaunting pag-aalinlangan. Tumingin siya sa paligid at dahan-dahang pumasok, bumulong sa akin, Teresa, gusto ko po sanang makausap kayo ng pribado. Nagulat ako, ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, alam ko na hindi ito ordinaryong bagay. Sinabihan ko si Maria na nag-cellphone, na alagaan si Marco sandali at lumabas ako sa koridor kasama ang nurse. Nanginginig ang kanyang boses, Teresa, nang pumasok po ang estranghero na lalaki kagabi, ako po ang duty sa nurse station. Nakita ko po si Maria na lumabas upang makipagkita sa lalaking iyon sa gate ng ospital. Nag-usap po sila ng mga 5 minuto bago po sila magkasamang umakyat dito. Nang marinig ko ito, kumirot agad ang aking puso. Ang huling piraso ng puzzle ay nagkakasya na. Mabilis akong nagtanong, sigurado ka ba?
Mabilis na tumango ang nurse. Opo, sigurado po ako. Hindi ko po alam kung ano ang pinag-usapan nila, ngunit nakita ko po si Maria na binigyan ang lalaking iyon ng isang sobre. Nang makita ko po sila na pumasok sa recovery area, plano ko po sanang pigilan sila, ngunit sinabi po ni Maria na kamag-anak po nila ang bumisita, kaya po hindi ko na sila pinigilan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at labis akong nagpasalamat. Sa aking puso, ang galit at sakit ay nagsama-sama sa isang mainit na agos. Kaya pala, ang lahat ng aking pagdududa sa ngayon ay totoo. Kusang nagdala si Maria ng isang tao sa kwarto ni Marco sa hating gabi at hindi kailangang maging matalino upang maintindihan na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa mga papeles ng bahay na hawak niya. Bumalik ako sa kwarto, sinusubukan kong panatilihing kalmado ang aking mukha. Tumingala si Maria at tiningnan ako na parang nagsusuri. Hindi ako nagsalita, umupo lang ako sa tabi ng kama ni Marco, hinawakan ang kamay ng aking anak. Ngunit sa aking puso, nagpasya na ako, ngayon ako ay gagawa ng hakbang. Tanghali na nang lumabas si Maria para bumili ng pagkain, pumunta ako sa office ni Tuazon. Ikinuwento ko ang lahat ng sinabi ng nurse at hiniling ko sa kanya na itago ang kanyang pagkakakilanlan upang maiwasan ang problema. Malalim ang iniisip ng doktor, kung ganoon, maseryoso ang kaso, ipagbibigay alam ko agad sa pulisya para makuha ang testimonya ng saksi. Huwag po kayong mag-alala, protektado po kayo at ang pasyente. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, gumaan ang pakiramdam ko, ngunit naiintindihan ko rin na hindi mananatiling tahimik si Maria kapag nalaman niya na malapit ng malantad ang lahat. Nang hapong iyon, bumalik ang pulisya. Sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang tinanong nila kundi pati na rin ang batang nurse. Nakita ko si Maria na nagiging balisa, ang kanyang kamay ay patuloy na hinahawakan ang telepono. Nang umalis ang pulisya, lumapit siya sa akin, ang kanyang boses ay puno ng nakatagong kahulugan, "Inay, mukhang masyado na po kayong nagkukwento." Tumingin ako, ang aking boses ay dahan-dahan ngunit may bigat, ang totoo lang ang sinasabi ko, at ang mga taong natatakot sa katotohanan, problema na nila yon. Kinagat ni Maria ang kanyang labi, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit ngunit hindi na siya nagsalita. Alam ko na naghahanap siya ng paraan upang gumanti. Hapon na, bahagyang gumaling si Marco. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay sumulyap kay Maria, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagdududa. Yumuko ako malapit sa kanyang tainga, bumulong, "Huwag kang mag-alala, nalilinaw na ang lahat." Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang mahinang kamay ay hinawakan ang aking kamay na parang nagtitiwala. Nang gabing iyon, biglang umalis si Maria sa ospital ng mas maaga kaysa sa karaniwan. Umupo ako sa kwarto at naramdaman kong hindi ako mapakali. Pagkatapos ng isang oras, ang batang nurse ay dumaan at binigyan ako ng isang maliit na piraso ng papel. "Teresa," sinabi po ng pulisya na natukoy na po nila ang estranghero na lalaki kagabi, si Rin Lantin, isang real estate agent na dati nang inimbestigahan dahil sa pagpepeke ng pirma at mga papeles. Nang mabasa ko ito, naramdaman kong nanlamig ang aking likod. Wala nang pagdududa, nakikipagtulungan si Maria sa mga taong ito. Ang kanilang tanging layunin ay ang bahay, ang pinakamalaking ari-arian ni Marco, at kung saan nakatago ang lahat ng mga alaala ng pamilya. Itinago ko ang piraso ng papel sa aking bulsa, umupo sa tabi ng kama ni Marco, tinitignan siyang natutulog. Sa aking puso, isang bagong plano ang nabubuo. Hindi lang ako magtatanggol. Dumating na ang oras na kailangan kong gumawa ng hakbang na hindi niya inaasahan. Nag-isip ako tungkol kay Sofia, kahit na gusto ko siyang protektahan sa bagay na ito, siguro ay kailangan ko siyang tawagin ng mas maaga. Ang kanyang presensya ay hindi lang isang suporta para kay Marco, kundi pati na rin isang kalasag na pipilit kay Maria na maging maingat. Nang gabing iyon, umupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang tahimik na bakuran ng ospital. Sa aking puso, wala nang takot kundi katatagan. Alam ko na sa kaunting pasensya pa, ilalantad ni Maria ang kanyang tunay na mukha. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi ako mag-aalangan na kumilos. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Natutulog pa rin si Marco, ang kanyang mukha ay maputla pa rin ngunit mas pare-pareho ang kanyang paghinga. Umupo ako sa tabi ng kama at nag-isip sa bawat hakbang. Ang mga hiwalay na ebidensya ay nasa akin na. Ang kamera ay nakakuha ng larawan ng estranghero, ang kwento ng batang nurse. Ang impormasyon mula sa pulisya tungkol sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi pa sapat ang lahat ng ito upang itali si Maria.
Kailangan ko ng huling piraso, ang sandali na kusang aaminin niya ang kanyang krimen o mahuhuli siya sa akto. Sa pag-isip na yon, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Sofia. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay nag-aantok pa rin, Lola. Si Sofia po ito. Gusto kong bumalik ka ngayon, diretsyo kong sinabi. Gising na ang papa mo, ngunit mahina pa siya at kailangan kita upang protektahan siya. Tahimik si Sofia sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay mabilis na sumagot, Opo, Lola, kukuha po ako ng pinakamaagang biyahe. Alam ko na ang presensya ni Sofia ay magpapahirap sa pag-aksyon ni Maria. Sa huli, ang bata ay ang tunay na anak ni Marco, at ang lahat ng mga papeles tungkol sa ari-arian ay dapat may kanyang pirma o pahintulot kapag hindi na kayang magpasya ni Marco. Tanghali na, pumasok si Maria sa ospital na may kakaibang mukha, hindi na siya kasing tiwala tulad ng dati. Tiningnan niya ako at pagkatapos ay sumulyap kay Marco, mukhang gumagaling na po siya ngayon, di ba? Maikli akong sumagot, ang pinakamahalaga ay gumagaling na ang aking anak. Hindi na nagsalita si Maria, ngunit napansin ko na mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa kanyang hita. Siguro, ang balita mula sa pulisya ay nagpabalisa sa kanya. Nang hapon, sinamantala ko ang pagkakataon na tumawag kay Ir Tuazon, humihingi ako ng maliit na pabor. Doktor, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon si Maria na isipin na binaliwala na ng ospital ang nangyari, para hindi na siya masyadong maging maingat. Sa parehong oras, lihim na susubaybayan siya ng pulisya. Naiintindihan ako ng doktor, tumango, makikipagtulungan ako. Ngunit sinabi niya na dapat akong maging maingat. Ang aking plano ay simple, hayaan si Maria na isipin na ang lahat ay kalmado na, at magpatuloy sa kanyang plano na ibenta ang bahay. Sa sandaling iyon, kung gumawa siya ng isang pagkakamali, matatapos na ang lahat. Dumating si Sofia sa ospital kinagabihan, mas payat siya kaysa dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Nang makita niya ang kanyang ama, niyakap niya ako, umiiyak, Papa, nag-alala po ako sa inyo. Hinaplos ko ang buhok ng bata, bumulong, magiging maayos ang papa mo, ngunit mula ngayon, manatili ka sa tabi ko, huwag kang aalis kahit isang hakbang. Lumitaw si Maria pagkatapos, nagpanggap na masaya, andito na pala si Sofia. Maganda. Kapag nandito ka, inay, hindi na siya mahihirapan. Ngunit malinaw kong nakita na ang kanyang mga mata ay nag-aalangan, siguro ay hindi niya inaasahan ang pagdating ni Sofia. Nang gabing iyon, umupo kami ni Sofia sa tabi ng kama ni Marco, ikinukwento namin sa kanya ang tungkol sa kanyang pag-aaral, ang tungkol sa probinsya, upang maging masaya siya. Sinubukan ni Marco na ngumiti, ang kanyang mga mata ay nagmiminas na parang gusto niyang magsabi ng isang bagay, ngunit masyado siyang pagod kaya nanatili siyang tahimik. Kinaumagahan, biglang nagdala si Maria ng isang bagong tumpok ng mga papeles, sinabi niya ng mahinahon, ito po ay isang power of attorney, para po maasikaso ko ang lahat ng mga bagay sa bahay para sayo. Pumirma ka na para hindi na po mahirapan si inay at si Sofia. Nagkatinginan kami ni Sofia. Ito ang sandaling inaantay ko. Nagpanggap akong irritable, iwan mo ang mga papeles dito. Babasahin ko muna. Ngumiti si Maria, masyado po kayong nagdududa, inay. Power of attorney lang naman po yan. Nanatili akong kalmado, kinuha ang tumpok ng mga papeles at lumabas. Ngunit sa totoo lang, pumunta ako sa office ni Ir Tuazon, kung saan 2 pulis ang naghihintay. Mabilis nilang kinuhanan ng litrato ang lahat ng mga papeles, at pagkatapos ay ibinalik ito sa akin ng walang pagbabago. Sa mga papeles, malinaw kong nakita ang salitang, ganap na karapatan sa pagbebenta ng ari-arian. Gaya ng hula ko. Nang bumalik ako sa kwarto, inilagay ko ang mga papeles sa mesa, at tumingin ako kay Maria. Kung gusto mong pumirma siya, hintayin muna natin na matapos siyang suriin ng doktor. Walang pagdududa si Maria, umupo lang siya at naghintay. Malapit na sa tanghali, pumasok si Ir Tuazon, nagpanggap na masaya, Marco, gumagaling na ang iyong kalusugan. Kung gusto mong pumirma ng mga papeles, dapat mayroong saksi at kumpirmasyon mula sa medical staff upang maging transparent. Aanyayahan ko ang isang tao mula sa ospital upang maging saksi. Medyo nag-aalangan si Maria ngunit mumiti pa rin, opo, sige. Sa sandaling iyon, 2 pulis ang pumasok, nagpakilala sila bilang legal department ng ospital, at humiling na tingnan ang mga papeles bago pumirma. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Maria, ngunit huli na ang lahat. Binuksan nila ang bawat pahina at direktang nagtanong, sino ang gumawa ng papeles na ito?
Bakit mayroong clause na nagpapahintulot sa ganap na karapatan sa pagbebenta ng ari-arian habang ang may-ari ng ari-arian ay nasa malubhang kondisyon? Natigilan si Maria, gusto ko lang po na maging maginhawa. Tinignan siya ng isang pulis, ang kanyang boses ay seryoso, mayroon na kaming impormasyon tungkol sa koneksyon nyo at sa estranghero na lalaki na pumasok sa ospital 3 gabi na ang nakakaraan. Hinihiling namin na makipagtulungan po kayo sa aming investigasyon. Natahimik ang kwarto. Nagbukas ng mata si Marco at tiningnan si Maria na may halo ng sakit at pagkabigo. Umupo ako sa tabi niya at naramdaman kong naawa ako sa aking anak at gumaan ang aking pakiramdam dahil alam ko na ang pinakamahalagang hakbang ng aking plano ay matagumpay. Yumuko si Maria, nanginginig ang kanyang mga balikat, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang boses, wala po akong sasabihin. Hindi siya pinilit ng pulis, sinabi lang nila, kung ganoon, sumama na po kayo sa istasyon. Tumayo si Maria, iniiwasan ang mata ng lahat at tahimik na lumabas kasama sila. Lumingon ako at hinawakan ang kamay ni Marco, ang aking boses ay umiiyak, nakita mo ba, anak? Malilinaw na ang lahat. Ipinangako ko sayo. Dahan-dahan siyang tumango, ang kanyang mga mata ay basa. Si Sofia ay nakaupo sa tabi, mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay namumula ngunit may tiwala. Sa aking puso, hindi pa ganap na nawala ang pag-aalala, ngunit alam ko na mula ngayon, hindi na madaling sasaktan ni Maria ang aking anak. Pagkatapos na kunin si Maria ng pulisya, ang kwarto ay naging kakaibang tahimik. Wala nang tunog ng nagmamadaling takong, walang mapanuring mata o nakatagong tawag sa telepono. Umupo ako sa tabi ng kama ni Marco, maingat na inayos ang kumot para sa kanya. Medyo gumaan ang pakiramdam ko, ngunit naramdaman ko ring may kulang. Umupo si Sofia sa tabi ng kanyang ama, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa, huwag po kayong mag-alala, andito po kami ni Lola para sa inyo. Tinignan ni Marco ang kanyang anak at pagkatapos ay lumingon sa akin, ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit malinaw ang bawat salita. Inay, salamat po sa pagiging nasa tabi ko. Alam ko na po ang lahat. Hinaplos ko ang buhok ng aking anak, naramdaman ang mahinang init mula sa kanyang kamay. Kailangan mo lang magpahinga, ako na ang bahala sa lahat. Ngunit nang isipin ko na nasa huling bahagi na ako ng bagyo, isa pang hangin ang dumating. Nang hapong iyon, dumaan si Air Tuazon, ang kanyang mukha ay seryoso. Teresa, nakuha ko lang ang karagdagang resulta ng pagsusuri ni Marco. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nagulat ako, mabilis ang tibok ng aking puso. May problema po ba, Doc? Ibinalik niya ang kanyang boses. Sa dugo ng pasyente, mayroong bakas ng mataas na dosis ng isang uri ng antikoagulant, ngunit hindi ito ang gamot na ginagamit namin sa paggamot. Kung ininom o tinusok ng hindi tama ang direksyon, ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng cerebral hemorrhage o stroke. Natahimik ako. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang gilid ng kumot. Ibig sabihin po ba ay hindi lang nagkasakit si Marco ng natural, kundi may isang taong gumawa ng isang bagay sa kanya? Sinubukan kong manatiling kalmado, Doktor, sigurado po ba kayo? Sigurado. At ang oras na pumasok ang gamot na ito sa kanyang katawan, ayon sa resulta ng pagsusuri, ay mga 1 hanggang 2 linggo bago siya maospital. Isang malamig na agos ang tumakbo sa aking likod. 1 hanggang 2 linggo na ang nakakaraan, nasa bahay pa si Marco kasama si Maria. Inilagay ng doktor ang kanyang kamay sa aking balikat, ang kanyang boses ay seryoso, ipinagbigay alam ko na po ang resulta na ito sa mga investigador. Aalamin nila ang pinagmulan ng gamot. Kailangan niyo pong maging handa. Tumango ako, naramdaman ko ang sakit at galit. Kung may isang taong nanakit sa aking anak, ang krimen na yon ay hindi pwedeng patawarin. Nang gabing iyon, nang natutulog na si Sofia sa tabi ng kama, tahimik akong umupo at tiningnan si Marco. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang buhok ay manipis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lakas. Dahan-dahan akong nagsalita, anak, bago ka na ospital, may nagbigay ba sa'yo ng gamot? Tahimik si Marco ng matagal at pagkatapos ay bumulong, Inay, ilang araw na po akong may sakit ng ulo at nahihilo. Sabi po ni Maria na dahil sa sobrang trabaho, at binigyan niya po ako ng ilang tableta. Sinasabing bitamina. Ininom ko po ito at mas lalo akong nanghina. Nang marinig ko ito, kumirot ang aking puso. Ang mga salita ni Marco ay parang isang kutsilyo na tumusok sa pagdududa na matagal na sa akin.
Ayaw kong maniwala ngunit ang bawat piraso ay nagkakasya ng nakakakilabot. Kinaumagahan, bumalik ang pulisya sa ospital. Ipinagbigay alam nila na pansamantalang nasa custody si Maria para sa investigasyon at hindi siya pwedeng makipag-ugnayan sa pamilya hanggang sa malinaw ang lahat. Isang pulis ang nagtanong sa akin, kamakailan lang, bukod sa kanyang asawa, may iba pa bang madalas na nagbibigay ng gamot o pagkain sa kanya? Umiling ako, wala, si Maria lang ang kasama niya. Dahan-dahang tumango ang pulis, nagsusulat at pagkatapos ay umalis. Umupo ako sa upuan, naramdaman kong pagod ngunit sa aking puso, isa pang determinasyon ang nagliliyab. Gaano man kasakit ang katotohanan, kailangan kong ipaalam kay Marco, kay Sofia, at sa lahat na ang katarungan ay nananatili pa rin. Nang hapong iyon, lumabas si Sofia para bumili ng ilang pagkain para sa akin. Nanatili ako sa tabi ni Marco. Tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Inay, kung ginawa po talaga ni Maria yan, bakit? Hindi ako sumagot agad dahil tinatanong ko rin ang aking sarili sa tanong na yon. Ang pera, ang bahay ay maaaring dahilan, ngunit bakit kailangan niyang pumili ng isang malupit na paraan? Hinawakan ko lang ang kamay ng aking anak, at dahan-dahan akong nagsalita. Anuman ang dahilan, ang paggawa ng masama sa iba para sa personal na layunin ay mali. Huwag kang mag-isip ng marami. Ngunit sa aking puso, alam ko na ang sagot ay napakalapit na. Nang gabing iyon, nang bumalik si Sofia, ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sinabi ni Tuazon tungkol sa antikoagulant. Natigilan ang bata, tumulo ang kanyang mga luha. Lola, ibig sabihin po ay ang mama ko eh. Niyakap ko ang bata, pinapatahan ko siya, wala pa tayong konklusyon. Ngunit kailangan tayong maging handa. Ano man ang katotohanan, kailangan tayong maging matatag para sa iyong ama. Sa ilalim ng puting ilaw ng kwarto, kaming tatlo ay magkasama. Malinaw kong naramdaman ang isang bagay, ang maliit na pamilyang ito ay nawalan na ng marami at hindi ko hahayaan na mawalan pa kami ng sinuman. Bukas, babalik ang pulisya na may bagong impormasyon at alam ko na malapit nang lumabas ang katotohanan kahit na maaari nitong sirain ang natitira ng isang kasal. Kinaumagahan, umulan ng bahagya. Ang mga patak ng tubig ay dumikit sa bintana at dumaloy pababa na parang gusto nitong burahin ang lahat ng mga alalahanin. Umupo ako sa tabi ng kama ni Marco, pinupunasan ang kanyang mukha, ang aking puso ay kinakabahan na naghihintay. Ngayon, nangako ang pulisya na babalik sila na may resulta ng investigasyon. Malapit na sa Siyam-am, 2 pulis ang pumasok, sinundan ni Tuazon. Umupo sila, ang kanilang mga mata ay seryoso. Ang isa ay nagsimula, Teresa, Marco, mayroon na kaming sapat na ebidensya tungkol sa pagkakasakit ni Marco at sa isyu ng mga papeles ng bahay. Ang hangin sa kwarto ay naging makapal. Hinawakan ko ang kamay ni Marco habang pinigil ni Sofia ang kanyang hininga. Nagpatuloy ang pulis, batay sa testimonya ng saksi at sa resulta ng pagsusuri, natukoy namin na ang estranghero na lalaki na pumasok sa ospital ay si Rin Lantin, isang real estate agent na dati nang inimbestigahan dahil sa pagpepeke ng mga pirma at mga papeles. Inamin ni Rin na inupahan siya ni Maria, ang asawa ni Marco, upang tulungan siyang tapusin ang pagbebenta ng bahay na nasa pangalan nilang dalawa. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata, ang kanyang paghinga ay bahagyang nanginginig. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat na parang gusto kong bigyan siya ng lakas. Isa pa, dahan-dahang sinabi ng pulis, ipinapakita ng resulta ng pagsusuri na may malaking halaga ng antikoagulant na warfarin sa katawan ni Marco. Nakuha namin ang isang bote ng gamot sa kanyang bahay. Ang parehong uri, at sa pamamagitan ng fingerprint analysis, may bakas ng daliri ni Maria. Ang oras ng pag-inom ng gamot ay tumutugma sa mga 1-0 araw bago siya maospital. Narinig ko ito at parang may kuryente na tumakbo sa aking puso. Kahit na naghanda na ako, masakit pa rin nang lumabas ang katotohanan. Ibinukas ni Marco ang kanyang mga mata at tumingin sa kawalan, ang kanyang boses ay umiiyak, bakit siya? Bumuntong hininga ang pulis. Ayon sa paunang pahayag, sinabi ni Maria na mayroon siyang malaking utang at gusto niyang ibenta ang bahay upang mabayaran ito, ngunit hindi pumayag si Marco. Nag-isip siya ng paraan upang maging malubha ang sakit ni Marco upang magkaroon siya ng dahilan na hawakan ang lahat ng ari-arian. Umiyak si Sofia, niyakap ang kanyang ama, Papa, huwag na po kayong mag-isip, nandito pa po ako at si Lola. Hindi ko rin napigilan ang aking mga luha. Ilang taon akong nagtiis, sinusubukan kong panatilihin ang kapayapaan sa pag-isip na ang aking anak ay tahimik.
Ngayon ko lang nalaman na nabuhay siya sa tabi ng isang tao na laging nagpaplano na saktan siya. Ipinagbigay alam ng pulisya na sasampahan ng kaso si Maria sa kasong attempted murder at estafa. Humiling sila na kunin ang karagdagang pahayag ni Marco kapag matatag na ang kanyang kalusugan. Bago sila umalis, isang pulis ang lumingon sa akin, matapang po kayong nagprotekta sa inyong anak. Dahil po sa inyo, nalutas agad ang kaso. Nagsara ang pintuan, kaming tatlo na lang, ako, si Sofia at si Marco. Walang nagsalita, narinig lang ang tunog ng ulan sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahang lumingon sa akin si Marco. Inay, patawarin niyo po ako, ilang taon ko po kayong iniwan na mag-isa sa probinsya, at ngayon, hinayaan ko pa po kayong mag-alala sa lahat. Umiling ako, pinunasan ang aking mga luha, anak kita, kahit saan ka pa, mag-aalala pa rin ako, basta't nabubuhay ka, humihinga ka, masaya na ako. Umupo si Sofia sa tabi, at niyakap kaming dalawa. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman na ang pamilya ang tanging bagay na nananatiling buo kahit na ang lahat ng iba pa ay maaaring masira. Pagkatapos ng mga araw na iyon, dahan-dahang gumaling si Marco. Nanatili pa rin ako sa ospital kasama siya, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang pagtatago o pag-ingat. Araw-araw, nagluluto si Sofia ng isang mangkok ng mainit na lugaw para sa kanyang ama, inaalagaan siya sa bawat detalye. Paminsan-minsan, iniisip ko si Maria, hindi para magtanim ng sama ng loob kundi para paalalahanan ang aking sarili na ang puso ng tao ay maaaring magbago kapag ang ambisyon ay mas lumalamang kaysa sa pagmamahal ng pamilya. Nang hapon, nang tumigil ang ulan, tinulak ko si Marco sa wheelchair sa bakuran ng ospital. Ang dilaw na sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Dahan-dahang nagsalita si Marco, Inay, ibebenta ko na ang bahay na ito, ngunit hindi dahil sa may pumipilit sa akin. Gusto ko pong bumili ng isang mas maliit na bahay malapit sa probinsya para hindi na po kayo nabubuhay ng mag-isa. Tiningnan ko ang aking anak, naramdaman kong uminit ang aking puso, ang lahat ng pagod at pag-aalala sa mga nakaraang araw ay biglang nawala. Magandang ideya iyon, ang mahalaga ay magkasama ang ating pamilya. Kalmado ako ngunit matatag. Ang pera, ang bahay ay pwedeng makuha ulit, ngunit ang pagmamahal ng pamilya, kapag nawala, ay hindi na maibabalik, Marco. Umupo si Sofia sa tabi ko, umingiti sa pamamagitan ng kanyang luha, babalik din po ako sa bansa para magtrabaho. Mula po ngayon, mananatili na po ako sa tabi niyo ni Papa at ni Lola. Hinawakan ko ang kamay ng bata. Sa aking puso, alam ko na tapos na ang bagyo, may mga sugat pa rin, ngunit gagaling kami sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Tumingala ako sa malinaw na kalangitan pagkatapos ng ulan, dahan-dahang bumulong, Diyos ko, salamat sa pagbibigay sa aking anak ng pagkakataong mabuhay at salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas upang protektahan siya hanggang sa huli. Alam ko na ang kwentong ito ay mananatili sa aking alaala, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagpapaalala nito sa akin na ang isang ina, anuman ang kanyang edad, ay handang tumayo at lumaban sa lahat, basta't para mapanatili ang kapayapaan ng kanyang anak. Ang buhay ay minsan naglalagay sa atin sa mga sitwasyon na kung isang segundo lang na maging pabaya, maaaring masira ang lahat. Ang kwento ni Teresa, ang 78 taong gulang na ina na biglang nalaman na ang kanyang anak ay nasa emergency room, ay hindi lang isang paglalakbay upang iligtas ang buhay ng kanyang anak, kundi pati na rin isang labanan upang protektahan ang pagmamahal ng pamilya mula sa mga walang emosyong plano sa loob ng pamilya. Sa mga araw sa ospital, hindi lang siya nakaharap sa kawalang magawa ng makita ang kanyang anak na nasa kritikal na kondisyon, kundi pati na rin kailangan niyang maging maingat sa bawat minuto upang pigilan ang plano ng kanyang manugang na kumuha ng ari-arian. At sa pamamagitan ng pagmamahal, katatagan, at karunungan, naprotektahan niya ang kanyang anak, napanatili ang kanyang tahanan, at tinulungan ang mga otoridad na ilantad ang katotohanan. Mga mahal na manonood, sa pamamagitan ng kwentong ito, natutunan natin ang isang mahalagang aral. Sa anumang sitwasyon, huwag kailanman maging walang ingat, lalo na pagdating sa kalusugan at ari-arian. Hindi lahat ng nagpapanggap na pamilya ay talagang nasa panig natin. Ang pagmamahal ng pamilya ay mahalaga, ngunit kung ang kasakiman at pagkamakasarili ay pumasok, maaari itong masira anumang oras. Kaya, matuto tayong magmasid, mag-imbestiga, at protektahan ang ating sarili, protektahan ang mga mahal natin sa buhay sa pamamagitan ng ating puso at pag-isip. Ang pangalawang aral ay ang lakas ng isang ina ay hindi na sa kanyang edad kundi sa kanyang determinasyon na protektahan ang kanyang anak.
Sa edad na 78, si Teresa ay handa pa ring manatiling gising sa gabi, harapin ang mga panloloko, at manatiling matatag hanggang sa huli. Nagpapaalala ito sa atin na gaano man kahirap ang buhay, kung may pagmamahal sa puso, maaari tayong manalo. At sa huli, naghahatid ang kwento ng isang makataong mensahe. Ang pera, ang bahay ay maaaring makuha ulit, ngunit ang pagmamahal ng pamilya, kapag nawala, ay hindi na maibabalik. Huwag nating ipagpalit ang pagtitiwala at pagmamahal ng mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa atin dahil sa personal na ambisyon. Kung naramdaman niyong naabot ng kwentong ito ang inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento upang ibahagi ang inyong mga saloobin. Dahil ang bawat komento ay isang pakikiramay, nagbibigay ng lakas sa mga taong dumadaan sa parehong sitwasyon. Pindutin ang like sa video para suportahan kami at mag-subscribe sa channel. Pindutin ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang malalim, emosyonal, at mahalagang kwento ng totoong buhay na ipapadala namin sa inyo araw-araw. Ang bawat kwento sa channel ay hindi lang para pakinggan kundi para isipin, para ilapat sa buhay. Dahil malay mo, isang araw, kailanganin mo o ng iyong mahal sa buhay ang mga karanasan at pag-isip na natutunan natin ngayon.